Tinuya siya ng isa sa mga salalakin, nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Ligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y wala ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag nagharik ka." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso." Salamat sa pagkakabasa ng salita. Hinta po natin ang ating sarili sa pakikinig ng mensahe sa pamamagitan ni Pastor Plan. Last Sunday of November, next week po ay first Sunday ng December. Ang huling buwan ng taong 2015. So, napakabilis nga ng pag-usad ng panahon. Salamat sa sukdulang biyaya. Inisip ko anong English ng sukdulang biyaya. Anong English na? Ultimate, the utmost grace. Ako hindi sa biyaya ko ng Diyos, ako at kayo'y wala ko dito ngayon. Hindi tayo makakasamba ng ganito sa Kanya. Tayo ay manalangin. Tunay nga o Diyos na kinikilala namin ang inyong sukdulang biyaya. Walang katulad, walang pwedeng pagkumparahan sa buong daigdig. Salamat at naranasan namin ito. Sa aming buhay, Panginoon, maraming pag-iisip, maraming alalahanin, maraming mga bagay na hindi namin alam kung ano ang magiging hanggan. Subalit, may isang katiyakan kami na inyong pinangarap. At sa umaga po ito, Panginoon, sa aming pagbuhay sa inyong mga salita, buksan niyo po muli ang aming mga puso at isipan upang matuon doon ang kahalagahan ng dapat naming bigyan ng pansin tungkol sa aming kahantungan na hindi namin dapat katakutan. Marami pong salamat sa pribilehiyong makasamba sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nawa, Panginoon, kalugdan mo ninyo ang aming pagkakatipon ito. Salamat sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. At salamat, Panginoon, kung paano igagawan naman ninyo ang inyong masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot na langin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari sa atin pong narinig o nakita niyong binasa sa umagang ito, iisipin niyo kaagad, di ba ito ay pinag-aaralan pagka-Kwaresma, kapag panahon ng kung saan inaalala ang pagkamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tama kayo. Subalit, ito ho ay kabilang pa rin sa mga katotohanan na kung saan ay nais natin unawain ang kahulugan ng ating pinag-aaralan. Jesus Christ became like us so that by dying, He might destroy the one holding the power of death. Nais natin unawain ang kahulugan at kahalagahan nito sa ating buhay sa mga katotohanan natin ng inalakay. So, umaga po ito, sa huling bahagi, pag-uusapan po natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo at may pamagat na Jesus said, not Himself, but us. Iniligtas ni Jesus hindi ang kanyang sarili, kundi tayo. Yun po yung ating pagtutunan ng pansin. Ito ay isang mahalagang tanong. Kabilang ba si Jesus sa iniligtas? O kabilang ba sa iniligtas ni Jesus ang kanyang sarili? Kasama ba si Jesus doon sa kanyang inako na kamatayan sa krus? Kasama ba ang sarili niya doon o ito ba ay para sa mga tao lamang na sasampalataya sa kanya? Mahalaga pong maunawaan ito sapagkat ito ho ay mayroong kahulugan sa ating pinaniniwalaan o pinanghahawakan. Kasi mayroon po nagsasabi na kasama sa iniligtas ni Jesus ang kanyang sarili. Dahil tao din siya. Ibig sabihin o, kasama siya sa kanyang iniligtas. Pero sa atin pong pagtunghay sa mensahe ngayong umaga, nais natin unawain lubos ang ibig sabihin ng ginawa niya ito.
Sabi po sa Lucas 23, talatang 35, ang mga tao naman ay nakatayo roon at nanonood sa habang si Jesus ay pinuputya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung saan siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Mapapansin po natin na yung mga naroon, nakita ko natin sa larawan, babalik namin yan. Yung mga taong naroon, yung iba, ay pinuputya pa ating Panginoon na sinasabi, iniligtas mo ang iba, o hindi iligtas mo rin ang sarili mo. Pero hindi mo iniligtas ni Jesus ang kanyang sarili doon sa sitwasyon yun. Hindi mo siya bumaba sa krus na dapat ay sana ginawa niya kung kanyang mamarapatin, pero hindi niya ginawa. Kaya ho, ang sinabi mo ng mga tao ay isang pangmumutya o panlilibang, sasabi natin. Kung saan ay nakita nila yung kahinaan, marahil kalimitahan ng sinasabing Kristo o Messiah, yung kinikilala na tagapagligtas, ay nakabayubay doon, at siguro sinasabi nila, o ngayon, sige, patunayan mo, kung talaga ikaw ang tagapagligtas, bumaba ka riyan. Isang makahulugan kong papahayag ng kanilang saloobin na kung saan ay kanilang ibinibigay o binabato sa Panginoong Jesucristo sa panahon siya ay nakabayubay sa krus. Tingnan po natin yung mga kabaligtaran o kabaligtunaan doon sa pangyayari ito na ating makikita. Ang una, ang pangungutya ng mga makasalanan sa walang kasalanan. So makikita ko nyo doon na ang nagsisigawan mo dito ay mga makasalanan. Sila ho yung sumisigaw doon. Pinuputya nila si Kristo na walang kasalanan. Alam mo natin yun. Hindi na ho natin yun pagdududa. Pangalawa, ang pagpapatawad ni Jesus para sa mga hindi mapagpatawad. Isang bagay din na makikita niyo doon ay kung sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa sandali po siguro ganun, kung si Kristo lamang sa kanyang kalagayan, kung siya'y tao, pagkaman tao talaga siya, kung siya'y taong katulad natin, sa sinasabi ko, sa kanyang pagkakapako doon, ay hindi siya sisigaw na patawarin, baka sisigaw siyang padalhan ninyong Ama ng salot ang mga tao nito. Pero ang kanyang sinabi ay patawarin. Ang mga taong sumisigaw naman ay hindi marunong magpatawad. Pangatlo, ang panlilibak sa tunay na hari ng mga naghahari-harihan. Naroon ang mga leader ng relihiyon, naroon yung mga pinuno ng kasundaluhan ng Romano at Perio, naroon yung mga tao na maaaring may mga kilala sa lipunan, nagmamalaki sila, kasi parang gusto nilang ipahiya ang isang tao na nakapako ngayon sa krus na nagsasabi siya'y hari. Kaya nilagay na doon sa kanyang ulunan yung Henry, ibig sabihin ito ay ang hari ng mga Hudyo. Pero isang panlilibak yun. Kasi ang gusto nilang sabihin ito, kung hari ka, bakit ganyan ka? Pero si Jesus ay tunay na hari. Ang mga taong nakapaligid ay mga naghahari-harihan lamang na wala namang kaharihan. At ang panghuli, ang pagkamatay na nagbibigay buhay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kabaligtaran, sapagkat yung nakapako ay mamamatay, samantalang siya ang life giver. Siya yung nagbibigay ng buhay at magkakaroon pala ng buhay na walang hanggan. Ito ho ay makikita natin sa tagpong yun. Mga kabaligtaran, mga bagay na kung tayo bilang taong titingin, maaaring sasabihin natin na tagapagligtas na ba siya? Malamang, marami hong tao doon, bagamat may sinabi kong may ilan, gaya ng senturyon, at yung isang nakapako doon, meron hong nating ang kalooban, inilos ng Diyos. Pero, hindi mo imposible na marami din doon, hindi mo naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas.
para din kung sa ating panahon ngayon. Marami kumikilala kay Jesus. Oo, sinasabi nilang Panginoon, ngunit hindi tunay na tagapagligtas sa kanilang buhay. Sapagkat mayroon po silang pinahawakan o pinakapitan o sinasandalang ibang bagay sa kanilang pinaniniwalaan. Si Jesus ay namatay para iligtas, hindi para sa kanyang sarili, at alam natin po ang kahulugan ng kanyang kamatayan. Ang kanyang kamatayan ay para sa atin. Yan po sabi sa Roma, Kapitulo 5, talata 8 at 9. Ngunit ipinadama, ang sabi ko dito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ang mamatay si Kristo para sa atin, hindi o para sa kanyang sarili, para sa atin, nung tayo'y makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So malinaw na ang kamatayan ni Kristo ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Hindi mo yun ginawa niya para sa kanya, kundi sa atin. Tingnan po natin ang mga ilang puntos kung gusto mong bigyan ng pansin sa umaga nito tungkol po dito sa ating pag-uusapan. So bakit kailangan po natin ng kaligtasan? Minsan pag tayo po ay nagbabahagi ng mabuting balita, meron tayong mga binabanggit na which is true dahil nasa Biblia naman. Pero ito minsan ay nagiging dahilan kung kaya may mga tao na kanila na akong iniiwasan talaga pagka pinag-uusapan ang salvation o yung sharing of the gospel, yun yung kahalagahan na sila'y maligtas sa impyerno. Marami yung tao yung bang naniniwala na ang salvation ay ibig lang sabihin ay maligtas ka sa impyerno. Huwag kang mapunta doon. That is salvation. So yun daw ang ibig sabihin ng gospel. Yung gospel ay parang huwag kang mapunta sa impyerno kundi sa langit. Pero yun nga ba ang talagang mensahe? Yun lang ba? Doon lang ba talaga iikot? Kasi meron nung lumabas na libro, hindi ko alam kung nasa PCBS pa ito, pero na meron hong isang babae na nananaginip na dinadala ho siya ng Panginoong Hesus sa impyerno. At sa kanyang pananaginip, tuwing gabi, ginigising siya ni Jesus, dinadala ho siya sa impyerno. At ipinakikita sa kanya ang impyerno. Siya ay takot na takot. Sabi niya, talagang naririnig daw niya yung haluy-huy ng mga tao sa impyerno. At alam mo ninyo ang naging epekto nito, ang dami hong daw, doon dahil sa aklat na yon, ang dami hong naligtas sa kanila. Ang dami hong sumampalataya kay Jesus. Pero alam niyo ba, pinuntahan ko ang PCBS at sinabi kong, bakit kayo nagtitinda ng ganitong libro? Ay sabi sa akin, nagmamahala, Pastor, hindi ko namin kontrolado. Hindi ginabagsak lang ko ang mga libro dito. Kasi, pino-question ko ho yung ganung, is that the gospel? Yung gigisingin ka sa gabi, dadalhin ka sa impyerno. Ipakikita sa iyo ang impyerno, tapos sasabihin sa tao, hindi ba kaya ho sumampalataya ay dahil sa takot lang? Siyempre, takot ka sa impyerno. Abay, narinig mo haluy-huyan daw yung sabi na ko, ay talagang mangingilabot ka. Pag maganda mong basahin, dahil tinignan ko rin yun, nakita ko, ay, sabi ko ba, ay talagang sa Pilipino, ako parang comics eh. Pero, hindi mo yun ang gospel. Hindi mo yun ang ebanghelyo. Hindi mo yun tungkol lamang sa impyerno na ayaw ng Diyos kang dalhin doon, so kaya pinala ang gospel. Although, that's part of it, pero hindi mo natin pwede sabihin na yun ang gospel lamang. Para lang ang tao maligtas sa impyerno. Kaya hindi katakataka na maraming tao na nasa loob ng church na ang ugali ay umiikot pa rin mo doon sa dati nilang kalagayan dahil ang pagkakaalam lang naman nila nung sumampalataya sila kay Kristo ay naligtas lang sila sa impyerno at hindi naapektuhan ang kanilang buhay. Yun ho ang malaking kahulugan noon. Kaya kung papansinin mo ninyo ang Ebanghelyo ni Kristo, the Gospel, meron ng isang author na sumulat, the Gospel according to Jesus.
Alam niyo kung titingnan niyo, mag-iisip kayo, baka isipin niyo, ang kaligtasan ba sa pamamagitan ng gawa? Kasi parang lumalabas na pag walang gawa, hindi kaligtas. Ang totoo noon, yung pagpapahulugan at pagpapalalim ng botong, kaya ko naintindihan ko, dahil binasa ko, ibig sabihin pala, yun na, ang gospel, hindi pagka sinabi sa iyo, ay dahil lang pag sinumpalataya ka, ay hindi ka napupunta sa impyerno. Ang ibig sabihin pala ng gospel, yung whole counsel of God, ay hindi lang yung kahulugan na hindi ka mapapahamak, kundi ikaw ay mabubuhay para sa Diyos. Hindi na para sa kasalanan, hindi na para sa sarili. Yun ang gospel. Ibig sabihin, maapektuhan ang buong pagkatao. Hindi ka lang takot pumunta sa impyerno dahil sumampalataya ka. Dahil naintindihan mo ang kahalagahan at pangangailangan ng mabuhay para sa Diyos. Kaya ngayong umaga, yun po ang ibig sabihin na gusto natin ipakita. Bagamat ito ho ay may kinalaman sa isang taong kasama ni Kristo na baos. O bakit natin kailangan maligtas? Ikumpara natin ang ating sarili sa kriminal na napako sa krus kasama ni Jesus. Ikumpara natin ang ating sarili doon sa nakapako. Kasi yun po ang magandang bagay na pwede natin gawin na bilang comparison. No, una, we are charged as guilty. Tayo po ay inakusahan guilty. Sa talatang 32, doon sa kabanatang 23 ay nakasaad po ang mga talatang, ang mga salitang ito. Dinala rin upang patayin kasama niya ang dalawang kriminal. Ang sabi ko dito, nung si Kristo ho ay patungo na ho doon sa Golgotha, doon sa lugar doon ng mga bungo, ang sabi doon, dinala rin upang patayin kasama niya. Ibig sabihin, death penalty ho ang sentensya. Ang sabi, dinala rin daw kasama ni Jesus ang dalawang kriminal. So, maliwanag na may kasama po si Jesus doon. Kaya na nakita natin sa larawan. Ganun po kasi ang paraan ng death penalty ng panahon yun. Kung ang pag-aakusa ng tao ay nagkakamali, hindi ang Diyos. Roma 3:23, ang sabi ko doon, lahat tayo ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Papansin-pansin na maaaring sabihin natin na hindi ako kriminal, hindi ako mamamatay tao, hindi ako magnanakaw. Totoo po yun, kung yun mo ang ating pagbabasihan sa literal na kalagayan. Subalit, ang tinutukoy po ditong kalagayan ng ating pagkakasala ay hindi po lamang yung aksyon na nakukumit para magkasala, kundi yung ating relasyon kay Adan nung siya'y magkasala. As our representative. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia na yung kaugnayan yun doon sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang tinutukoy po doon ay lahat ng tao. Isisilang pa man o nakaisilang na, kasama na po yun. Basta yung lahi mula doon kay Adam pababa, kasama po yun doon sa tinutukoy na yun. Kaya, ibig sabihin, ang pag-akusa ng Diyos ay hindi ho pwedeng magkamali. Tayo ho ay guilty as charged. Pagharap natin sa Diyos, ibig sabihin, bawat isa ay may akusasyon na tayo ay guilty. At wala na tayong magagawa doon. Kahit nasabihin pa natin na hindi tayo katulad ng kriminal na kasama niya ipinako sa krus. And by the way, yung ganong kalagayan, ay talaga mong yun ay nakakahiya sapagkat sabi mo doon sa kasaysayan, pagka pala kayo pinapakong gayon, ay doon daw kaya ho ito'y doon sa tinatawag ko natin nakikita ng tao para ho una ay katakutan at hindi gayahin. Kasi ho, ibig sabihin, makikita ho ninyo yung hirap nung nakabayubay doon sa krus. Yung hirap na kayo nakapako doon, nakabiting kayo doon sa gitna ko ng init ng araw, yung lahat na, yung pain, yung gutom, imagine mo ninyo yun. Kaya iisipin mo ng tao, ako hindi ako gagawa ng kasalanan. Mapapagaya ako doon sa mga nakabitin doon. At imagine nyo, kasama ko si Jesus doon, ng mga kriminal. Walang taong hindi nagkasala. Ayon sa Isaiah 53:6, lahat daw natin katulad ng mga tupa na naligaw at nagkanya-kanya ng tao. Alam niyo mga kapatid, isa ho sa
very offending na sasabihin ko sa tao ngayon. Ayun po dito sa atin sa Pilipinas, pero I think parehas din. Pero sa US, huwag kayong magsasabi na ikaw ay sinner. What? Offending po yun. Foul. Ang Biblia ho, hindi ho nangingimi. Hindi ho siya nagpupubli na sabihin sa tao, ang katulad nyo'y tupa na naligaw at kanya-kanya na kayo ng lakad. Yan ho ang kalagayan ng tao. So imagine ho, ang napapansin natin mga tao, minsan pag ako'y nasa mall, o kahit saan maraming tao, parang pag tinitignan ko sabi ko, maraming tao na nang isipin ko ito. Ay ang sabi ng Biblia ay, ang mga tao ito ay gaya ng mga tupang naligaw. Kaya tayo po ay wala man nagtutuli sa Diyos dahil tayo mga makasalanan. Kung ang tao ay nagpaparusa ng kamatayang pisikal, ang Diyos ay nagpaparusa ng kamatayang pisikal at espiritual. Mga kapatid, may death penalty ho yun doon. Ngayon ho, inalistan death penalty. Meron ho ngayong nagrarally, meron ho ngayong naglalabi na ibalik ang death penalty. Kasi ho, minsan, nakikita ko natin yung mga karumal-dumal na pagpatay na nangyayari sa ating bansa. Na, yan, kaya ho, sabi nga nila, pag-isip-isip tayo ng ibubuto ngayon, ibuto natin yung may kamay na bakal. Titignan natin. Kung masusukpo ng lubusan ang mga krimen na epekto ho ng illegal drugs. So, nandito, ang sabi ho doon ay, kung ang tao ay nagpaparusa, so may death penalty, sa Diyos may death penalty, hindi lang ho physical. Tingnan niyo po ang Lucas 12, 4 at 5. Luke chapter 12, 4 and 5. Tingnan po natin ang nakalagay doon. Dito nyo rin makikita mga kapatid, kung ano po yung tinuturo natin tungkol sa kalagayan ng tao, yung immaterial at saka yung material. Chapter 12 ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Okay, physical po yun. Na pagkatapos ay wala na silang magagawa. So ito yung mga taong, halimbawa ay kung makukumit ng murder o kung anumang uri ng pagpatay. So kumukuha ng buhay ng tao, kapwa-tao. At ang sabi dito ay, pagkatapos nun wala na silang magagawa. Tingnan niyo po ang verse 5. Subalit, ipinakikita ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Sabi dito, katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang magtapon sa impyerno. Double kill. Double kill. Patay ka na pisikal, patay ka pa spiritual. Ibig sabihin mo noon, ang kalagayan yon, kung sa ito ho ay sa impyerno, dahil yun, tinukoy kong talaga. Impyerno, ang sabi ko dito, ito ho ay pangwalang hanggan na kaparusahan. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang inyong katakutan. Pero isipin nyo, ang tao ay, kung meron mong issue ngayon na pinagtitibatihan, sabi, magiging panapangharang ba ang death penalty para hindi gumawa ang tao ng tinatawag kong krimen? Nakita ko sa YouTube, sipin mo yung mga bading sa Middle East. Alam niyo yung, halimbawa nasa templo, itinutuga. Ay, talagang pagka pinapanood ko yan, sipin niyo, nasa templo, ihuhulog ka. Tapos ang mga tao nanonood na ganyan, kitang-kita mo, bumabagsak. Ganyan. Tapos pagka yung may sangkalan talaga yung ulo eh. May tagatutol pala talaga yun. Gulong ang ulo eh. Sabi ko matindi. Ano kaya gawin ko sa Pilipinas? Siguro yung bunto ng yung hulog sa building. Marami. Yung tutulak. Pero siyempre, kaya sabi nila balik ang death penalty. Kaya yung may magiging sagabal. Kaya natin nyo ito, gusto ko sabihin, hindi ko pinakatakutan. Kung yun ay hindi huwag nang katakutan yun. Ay biruin nyo yung sinasabi na nga ho dito ni Lucas. Ang katakutan ninyo, yung hindi na pumapatay ng katawan, pagkatapos noon ay wala na. Kasi alam mo ni Lucas na kung pisikal lang ho ang pag-uusapan, pag ang tao ay nalagutan ng hininga, tapos na ho yun kahit tagdarin nyo na ho ang katawan ho, wala na yung magiging pakiramdam. Wala na, tapos na yun Pag ang tao ay nalagutan ng hininga, kahit na ho yan ay tsak-tsakin ninyo, wala na.
kinakatakutan ninyo hindi lang papatay sa physical, yung spiritual. Dahil yun mo mas matindi. Kaya, malinaw, mga kapatid, tayo ay guilty as charged at tayo ay patutunguhan ayon sa salita ng Diyos at sa kanyang buo. Ganito po sabi sa unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo, minsan sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos, siya namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. So muli, dalawang kalagayan doon ni Kristo, namatay sa physical, pero sabi dito ay sa kanyang kalagayan, ang Espiritu siya nabuhay. Bagamat siyempre yung kanyang katawan na taglay ay hindi mo nabulok dahil siya po ay muling umamula sa mga patay. Pero ang malinaw na sinasabi ko dito ay ang walang kasalanan para sa ating mga makasalanan. Ang unang makikita ko natin, as we compare ourselves doon po sa nakapako sa cross, we are guilty as charged. Pangalawa, na gusto natin makita doon, we are unable to save ourselves. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Doon po sa ating pinag-aaralan, malinaw po na ating makikita ang kalagayan ng nakapako na sa cross. Sa Revelation chapter 21 verse 8, malagim ang sasapitan ng lahat ng nagkasala. Meron pong isang nagsabi ng ganito, ay wala naman po yung aking kasalanan na komento sa Revelation 21 verse 8. Mga kapatid, yun ho ay, ibig sabihin ho noon, yun ho ay isang katotohanan, pero yun ho mga kaugnay na kasalanan noon, hindi sabihin, hindi na bangkit, ay hindi kasalanan, dahil niutos ho ang Diyos eh. So, ibig sabihin, lahat po ng pagsuway laban sa Diyos, hindi pagtupad ng kanyang kautusan, at yun hindi pananampalataya kay Kristo, ay kabilang mo doon. Kasi maaaring sabihin, bakit? Iba't ang tinukoy lang dito ay iilan. So, tingnan po ninyo, ating basahin sa sandali para ma-review. Kasi ginagamit po natin ito as we share the gospel sa ibang tao. Revelation chapter 21 verse 8. Ito po ay ganito po ang sinasabi. Ngunit sa mga duwa, okay, sasabihin nyo, pero hindi ako duwa, nakatapang mo eh. Hindi sasabihin, hindi ka naman duwa. Sa mga hindi nananampalataya, okay, sasabihin mo naman, ako naman nananampalataya na, okay na. Mga karumalduman, mga mamamatay tao, o hindi ako mamamatay tao, kaya lang sabi ni Kristo, pag napuot ka sa iyong kapwa, pumatay ka na. So, kasama na roon. Mga mapakiapig, mga magkukulang, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay sabi mo, wala ka namang ribulto, o wala ka namang ribulto. Sinasamba mo naman ang asawa mo, sinasamba mo ang anak mo, sinasamba mo ang karir mo, sinasamba mo ang iba pang mga bagay na umaagaw sa dapat sa trono ng Diyos at puso mo. At sa lahat ng mga sinungaling, naku, pagsaktayin ka dito. Kumusta ka na? Ayos naman. Eh, hindi ka pa naman ayos. Kumain ka na ba? Oh, busog pa. Hindi ka naman busog. Pagsakit. Ang dami natin sasabi dito. Pilipino, ganyan pa naman. Ang sabi, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre na siyang dalawang kamatay. Mga kapatid, malinaw ang pagkakadukoy na malagim ang kasasapitan ng mga taong nagkasala. At malinaw po yun sa salita ng Diyos. Hindi, sa Lucas 23:39, ito ang pisikal na kalagayan ng dalawang kriminal. Ang ibig sabihin, hindi ho sila makakaalis na doon sa kanilang kalagayan. Imagine ho ninyo kung gaano kabrutal itong mga sundalo ng itong mga Romanong ito. Kasi yung pala, sa kanilang tradisyon o ugali, pag buhay ka, yung kaya tinutusok pa ho ng yung sibak, para ho siguraduhin, at saka binabali ho ang itong puto dito. Ibig sabihin, yung napata sabihin, halimbawa, nagalaw pa kayo, buhay ka pa, babaliin mo yung ito. Isipin nyo yung kapit-kaspit yung, tapos yung nila kay Diyos, siguro, nung alam nila na hindi na halos siya susumingin na, hindi tinulus ng sibat. Kasi hindi mo kayo pwedeng ibaba doon ng buhay. Titiyakin na kayo po ay patay. So yun yung dalawang nakapako sa tabi ni Kristo, kasama rin si Kristo siyempre doon, ay nandun po yung kanilang kalagayan na hindi na talaga sila makakababa doon ng buhay.
Tungkol sa Mateo 27:44 ay nabanggit din mo yung kalagayan ng mga kriminal na ito. Imagine mo ninyo yun na kayo ho ay sila ho'y nakalagay sa ganung kalagayan na napakahirap, napakatindi ng pain na kanilang nararanasan. Ano kaya ang pakiramdam ng isang hinatulang mamatay na walang magagawa para matakasan? At ini-imagine ko ito mga kapatid, yung kita mo doon sa, sabi nga hindi naman pinakikita kasi medyo parang brutal, grabe po yung larawan. Yun ba mga hinuhuli ng ISIS na yung isa pinapakita ko sa picture na nakaluhod, suot ng orange. Meron mo kayong makikita niyan sa YouTube kung kayo ay magagawin doon. May nakita ko doon yung binibinatan doon ng danda. Mapagaling mo yung pag ganyan ilaglag ang ulo. Paano mo yung binibinatan doon kasi magulo? Naalala ko rin po yung mga nakikita natin. Ito po naman sa mga pelikula lang. Siguro, kung may ganito tayong karansan, hindi po po lang. Imagine mo ninyo kung gaano mo ang pakiramdam ninyo na halimbawa kung kayo ay nakatali. Tapos may saklob ang ulo nyo ng sabihin natin plastic bag o kaya ay sako na hindi nyo alam kung anong nangyayari. Tapos naririnig ninyo sa paligid na sinasabing ganito. Ano nga? Patayin natin at tapusin natin. Nakagal pa tayo dito Hawakan ang baril at ako nang imagine nyo ilarawan mo yun. Ito hindi ako pinag-aaral sabi ko imagine mo yung pakiramdam mo gano'n na yung ikaw ay nasa gano'ng sitwasyon na mamamatay ka na. Wala nang kalaban-laban. Kapatid, gusto lang kong i-picture o ilarawan sa inyo yung kalagayan mo noong mga nakapako sa tabi ni Kristo na nandoon sila na nai-imagine nila wala na silang kalaban-laban. Sila ho'y mamamatay na doon ng tuluyan. Pero makikita ho ninyo yung damdamin na kung saan magkaiba pa rin dahil yung isa, bagamat sabi mo doon sa Mateo, paano panalibak? Yung isa na mo medyo bumago ang kanyang kalagayan. Sa biyaya ng Diyos ito, nagbago siya. Pero makikita ko ninyo yung damdamin na siguro kaya ko yung isa nakapako doon nilibak na niya at nilibak si Jesus. Yung parang bagang sinusubukan na niya, sige, kung talagang ikaw ang gusto, bumaba ka na, iligtas mo na kami. Kasi wala na akong nangyayari. Mamamatay na rin lang kami dito, dilipakin na kita. Baka maaari pang, kung ito talaga ang Diyos, patayin mo na rin ako, mas maganda pa yun. Dahil mas tindi na mararamdaman ko sa kamay nitong mga brutal na sundalo. Mga kapatid, ang mga Assyrians daw po ng panahon yun, pag nakakahuli mo sila ng kalaban, binabalatan mo nila ng buhay. Yung kayo po ay nakpara po kayong nakataling gayan, tapos nilalaslas mo ba? Tinatalo. Buhay kayo noon, hindi kayo papatayin mo. Ang hindi ko alam doon kung pagkatapos doon ay bubudburan kayo ng asin o kaya ibigaan ng kalabas. Brutal. Yung barbaric mo ang estilo. Talagang brutal. Itong mga ISIS kaya sabi nga nila, talagang very demonic. Very demonic talaga sila. Yung parang makikita nyo talaga yung pagpatay na ginagawa nila. Wala silang hamas na gumagawa ng ganitong parahasan sa mga tao. So, imagine nyo yung ganong kalagayan na talagang wala kang magagawa sa iyo. So, wala tayong magagawa. Yun po ang malinaw na gusto natin ipag-ipon gusto. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Yun po yung katabi. Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito ay walang ginawang masama. So, malinaw, nakita ko nung isa, ng kasama, ang panlilibak ng kanyang katabi na o sa kabila at kanya kong itong pinagsabihan dahil sa sinasabi nitong panlilibak kay Jesus. Pangatlo, na pwede natin makita ko doon ay we are required to believe in Jesus. Tayo po ay kinakailangan manampalataya. Nakita ko natin doon ang kalagayan mo na tayo ay guilty as charged, hindi maliligtas ang sarili, pero kailangan mo natin manampalataya.
Ito ho ay isang malinaw na indikasyon na dito sa ating sinasampalatayanan ay ito ho ang isa sa pwede nating basihan kung saan ang kaligtasan na ibinibigay ho ng Panginoon ay kanyang kailangan ho yung pananampalataya. Maaaring hindi malinaw na nakalagay doon, pero makikita ho natin ito sa ating mga susunod na pagtalakay. Ang pagkatakot sa Diyos at pagkilala sa pagiging makasalanan na dapat lamang parusahan. Nakita na ho natin doon. Kasi sabi ho nitong nakapako sa krus na katabi ni Kristo sa talatang 40 at 41, subalit sinaway siya, ito ho yung isa. Sabi, tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin na tayo nararapat sa kabayaran ng ating mga gawa o kasalanan. Subalit ang taong ito'y hindi naggumawa ng ano. Ay, iniisip ko ito mga kapatid. Sino ko nagsabi sa kanya noon? Palagay ko, kasi wala na ho dito yan, ito lang ho iniisip ko. Itong taong ito na nakapako sa krus katabi ni Jesus ay nakakaunawa ng mga bagay tungkol kay Jesus. Hindi ho imposible na hindi siya nakakarinig. Yun ho ang malinaw. Hindi imposible na narinig na niya ang tungkol kung sino itong Jesus na ito. Kasi hindi natin pwede sabihin na basta nangyari yun. Otherwise, kung gano'n, ay di, ang pwede lang po natin panghawakan ni ganito. Ito'y talagang himala ng Diyos sa kanya. Kasi hindi ho ito pangkaraniwan na parang bigla siyang magsasabi ng gano'n dahil sa Mateo 27, nakita ko doon, siya rin pala ay nanlibak kay Jesus. So siguro, bigla akong nagkaroon ng pagbabago eh. Nung nilibak na si Jesus, na-realize na lang, tika, si Jesus ito eh. Kilala ko ito eh. So nagkaroon mo siya ng una ay magkilala na siya ay makasalanan at dapat parusahan. Pangalawa, ang pakilala na si Jesus na nagdusa para sa kasalanan. Kasi ang sabi niya dito, subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anuman. Paano niya masasabi na si Jesus ay walang kasalanan, bakit siya nagdurusa doon? Meaning, may pagkaunawa siya na marahil si Jesus ay nabayubay doon dahil kailangan niyang iligtas ang mga makasalanan sa kanilang kalagayan. Matthew 1, verse 21, sabi, si Jesus ay ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kung ito pong tao ito ay Hudyo, kung ano man ang kanyang kalagayan, itong nakapakong ito, may pagkaunawa siya kung sino itong Jesus na ito. Meron siyang pagkaunawa. At hindi imposible na narinig na niya ito. Hindi ko imposible yun. Nanawaan niya, narinig na niya ang katotohanan tungkol kay Jesus. Pangatlo, ang pagkilala sa kapangyarihan at pagkahari ni Jesus. Verse 42, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Again, paano niya malalaman yun? Yun ba ay bigla na lamang isang, sabi nga ay instant ay bigla niya, nalaman ko, si Jesus ay maghahari. Mayroon mo siyang pagkaalam, may pagkakilala siya. Marahil narinig niya yung tungkol nga kay Kristo, yung ibanghelyo ng kaligtasan tungkol sa pagdating nitong Jesus na ito, itong Mesiyas. Imposible na hindi niya ito maintindihan. And meron nga akong nagsabi na dahil maaaring dahil Hudyo ito, yung kanyang pagkaunawa sa Old Testament na kung saan sinasabi na ang Kristo o ang Mesiyas ay maghahari. Hindi lang maghahari siya sa kanyang kaharian sa langit, maghahari siya sa lupa. Pero kung ano mang paghahari ito na mayroong kinalaman sa paghahari ni Kristo sa lupa at sa langit, isang bagay na po ang ating pwedeng sabihin. Alam niya ito. Kasi sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyo sa kaharian. And malinaw na ang kriminal na ito ay may tunay na pananampalataya. Bakit? Verse 43. At sumagot siya, si Jesus o sumagot, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, hindi, isasama kita sa paradiso. Tanong, bakit isasama ni Jesus kung hindi mananampalataya? Bakit isasama ni Jesus ang kriminal na nakapako sa tabi niya? Kung ito ay nakita niya, dahil si Jesus ay Diyos, basa niya ang puso ng tao, kung alam niya hindi ito mananampalataya, bakit niya pangangako ang isasama kita? Samantalang may sinabi din siya sa Mateo 7 na lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Si Jesus ay nagsabi ditong isasama kita sa paradiso. So dito makikita ho natin ang requirement
na manampalataya. And sabi nga doon po sa ating sinabi sa bandang huli, malinaw na ang kriminal na ito ay may pananampalataya. Malinaw ang kanyang pagkakilala kung sino ang Jesus nito. Sino ang Kristo nito. Tingnan nyo, hindi lang ho doon sa punto na alam niya na siya ho ay hindi mapupunta sa impyerno. Hindi lang ho yung pagkaintindi na hindi ako mapupunta sa impyerno, kundi yung pagkaunawa na kailangan si Kristo ang nabilang Panginoon at Hari ay siyang mabuhay na kanyang hari din pagdating niya doon sa sinasabi ng kaharian o paghahari ni Kristo. Dapat maintindihan mo ito ng tao sa ating pagdadala ng mabuting balita. Hindi ka lang natin sinasabi na matakot ka sa impyerno, kundi dapat nilang maintindihan na oo, may kaparusahan, tiyak yun pag hindi sila sumampalataya, pero tiyak din naman na dapat ang sino mong sumampalataya ay mabuhay sa ilalim ng paghahari ni Kristo. At gusto ko rin mong bigyan ng pansin dito, mga kapatid. Hindi ho dito, naisip mo ito na, kumbaga, bakit ho hindi sinabi ni Jesus na kayo yung dalawa yung may bababa na diyan at kayo kumalipas na ng takbo? Ito halimbawa na sabi ni Jesus, ngayon din, bababa kayong dalawa yan kayo kumalipas na ng takbo, hindi na kayo aabutin ng mga sundalo. Alam mo yung gusto mo i-point doon? Si Lazaro, binuhay ni Jesus niya. Sabi ng Panginoon, Lazaro, labas. Lumabas doon sa libingan. Bakit ikaw hindi pinababa? Hindi sinabi, baba at tumakbo ka. Bakit? Inayaan mamatay. Ito po ang gusto kong nakita doon. Dahil, gusto ipakita ni Kristo na ang kaharian niya ay hindi sa mundong ito. Hindi ka dito dapat magiging kampante. Hindi mo dapat isipin na kung si Lazaro man ay binuhay niya. As we compare dito sa, i-contrast natin po dito, ibang usapan yun, pero dito makikita natin na sa pag-ministeryo ni Jesus, hindi lahat ng naikwentro niya ay binuhay niya ang mga patay. Mayroon ilan. Yung bata na, yung dalagita, sabi niya, talita kung pinatayo niya, binuhay niya. Si Lazaro, binuhay niya, pero hindi lahat ay pinagaling ni Jesus ang sakit, hindi lahat ay binuhay. Bakit? Dahil gusto kong sabihin dito, mga kapatid, ito, ang paghahari ng Diyos ay hindi dito. So huwag tayong pakakampante dito. Dahil sinabi na ni Jesus, ang ating kalagayan, ang aking paghahari ay hindi sa mundong ito. Although kaya mo niya, pero hindi niya ginawa. So, malinaw yung faith, yung tiwala ng tao ito na sinasabi natin, hindi mo ito umusbong lang sa kanya, hindi umusbong, hindi. Dahil naniniwala, kriminal ito, remember, kriminal. Nasabi nga natin, guilty as charged, katulad din natin. Hindi mo natin makikilala ang Diyos kung hindi mo ang Diyos magpapakilala sa atin. That's the fact, that's the truth. Ibig sabihin, kung hindi mo pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa lalaking ito, hindi niya masasabi ang mga katotohanan niya. Yun ang mali. Impossible na siya biglang nagkapag-isip na, ito. Doon natin makikita, ang inawit natin kanina, sukdo ng biyaya. Kriminal. Patapon. Gaya natin, pero inabot ni Jesus. Nakapagsabing, alalahanin mo ko Panginoon pag naghahari ka na. At tinubo naman ng Panginoon. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsuko sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na siya hahatulan sa halip ay inilipat niya sa buhay mula sa kamatayan ayon sa Juan 5:20. Pakatandaan ninyo, sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa nagsuko sa Kanya, and meaning, pag sumampalataya ka sa Ama, sumasampalataya ka kay Jesus, pag sumampalataya ka kay Jesus, sumasampalataya ka sa Ama. The same. At sabi ko dito, may buhay na walang hanggan, hindi ka nahatulan, maniligtas ka sa kapahamakan ng impyerno, at ililipat ka mula sa, sabi nga siya, sa buhay, patungo sa buhay na walang hanggan, galing sa kamatayang walang hanggan o sa kaparusahan. So yun po ang maliwanag na mensahe
na ibig parating tungkol sa pananampalataya na requirement sa lahat ng tao. Now, the assurance we need from Christ. Ang katiyakan na kailangan natin kay Kristo. Sa talatang 43, sinabi po ito, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ano pong ibig sabihin ng paraiso? Pinag-uusapan mo natin yung pagkatagumpay ni Kristo sa kamatayan. Kung sabi nga dito, si Kristo ay namatay upang kanyang wasakin, upang kanyang mapamahalaan, upang kanyang mapagtagumpayan ang may hawak na kapangyarihan sa kamatayan at walang iba kundi ang diablo. Ngayon, nung sinabi mo dito ni Jesus, isipin mo ito, wala akong usapin dito ang diablo. Bagamat, siyempre, andun mo tayo sa realidad na yung isang kriminal na hindi na nabanggit, may patutunguhan siya sa kapahamakan, sa kamay ng diablo. Pero itong isa, ay makikita ko natin yung sabihin ni Jesus sa kanya, isasama kita sa paraiso. Ayon sa 2 Korinto 12, 1 hanggang 3, ito ang langit. Puntahan natin para makita ko nito. Kasi baka sabihin nyo, baka ko yan dyan sa paraiso. Yan ho, may paraiso mo diyan katabi ho ng impyerno. Hindi ko alam kung binago nila. Hindi mo yung barangay, yung sityo lang. Kasi minsan may narinig ako, sabi sa paraiso. Sabi ko doon sa magka-tricycle. Marami mong kaulugan sa atin ng paraiso. Meron din yung cabaret na o yung mga nightclub na paraiso. Marami ho. Pero itong paraiso ito ay iba. Ito ang totoo. At ito sa 2 Korinto 12, ganito po ang sabi ho ng Apostol Pablo. Kailangan ako'y magmalaki kahit ito'y hindi kapaki-pakinabang. Ngunit ako'y magpapatuloy sa mga pangitain ng pagkakahayag ng Panginoon. Kilala ko ang isang lalaki, hindi niya tinukoy na siya yun, pero si Pablo po ito. Maliwanag po yan sa maraming komentaryo, pinaniniwalaan ng maraming conservative scholars na si Pablo po ito. Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo mayroong 14 na taon na nakaraan, dinala siya sa ikatlong langit, kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakalam. At nalalaman ko na ang taong yun, kung saan nasa katawan man o nasa labas ng katawan, ang sabi doon ay, hindi ko alam. Ang Diyos lamang ang nakakalam. At dinala pa itaas patungo sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi ipinapahintulot sa tao ng alinman. At sabi mo dito ni Pablo, verse 2, dinala sa ikatlong langit, dinala sa ikatlong langit, noong 14 na taon na raw nakakaraan, dinala sa ikatlong langit, third heaven, and then sabi niya sa verse 4, ay dinala patungo sa paraiso. Meaning, ang paraiso at saka yung langit, kasi so yun pong pinagdalhan doon sa bosom, Abraham's bosom ay langit at paraiso. So hindi na ho tayo maghahanap kung saan ang paraiso yan. Yan ho ay, ibig sabihin yan ang paraiso yan ay ang presensya ng Panginoon. Sa Filipos 1:23, ito ay isang pangyayari na agaran at tuwirang magaganap sa isang mananampalatayang papanaw sa mundong ito. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, gusto ko yung makapiling ng Panginoon on the spot. Hindi mo ito tatagal. Wala akong apatan, siyaman, apatapuan, at kung ano pa mang upuan. Ibig sabihin, on the spot. Kasi sabi, gusto ko yung pumanaw at makapiling. Agad. Wala na kong laglagbala dito, wala ko dito dadaan ka ng integration, yung mga sinasabi ganito pala. Ito ho ang ibig sabihin. At malinaw, sa mga mananampalatayang papanaw, ay papunta sila sa paraiso, sa langit, sa piling ng Panginoon. Nung sabihin pala ni Jesus doon sa langit ng Pako, ngayon din. Hindi pa naman siya patay. Pero tiniyak lang ni Jesus ngayon din. Yun ho yung assurance na kailangan natin. At yun yung sinabi na rin sa atin ng Panginoon na ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Hindi ko ba yun ay nakakapagpanagad sa atin? Hindi ho dito ang paghahari ni Kristo, pagkamat paghahari siya sa lupa, yun ho sinasabi ng Biblia sa darating ng mga panahon, pero ang sabi ho dito ay ang kanyang paghahari ay sa paraiso, sa langit, at yun pa ho ay sa darating pa, kung saan ay tinutukoy naman mo ng Biblia yung sukdulan, yung the new heaven
ang kaligtasan ay tinanggap sa pamamagitan ng biyaya. Yan. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Walang nagawa ang nakapako, wala. At hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi hubungan ng inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sino. Ito mo yung sukdulang biyaya. Kaya po tayo ay nabubuhay sa biyaya araw-araw. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kahit tayo nakagawa ng mabuti, kahit ako tayo ay nakasunod sa Kanyang kalooban, kahit anong bagay na masasabi natin, ginawa natin yun for the glory of God, hindi natin yun ipinagmamalaki kasi bakit? Ang ating buhay ay nakabase simula't-simula pa sa sukdulang biyaya ng Diyos. Meaning, nagagawa lamang natin yun dahil tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Kasi yun po ang expected sa atin. Hindi mo tayo inaasahan ng Diyos na gumawa ng kasalanan o mabuhay pa sa kasalanan. Ang inaasahan mo sa atin ng Diyos ay talagang mabuhay sa biyaya at gawin ang kalooban niya. So hindi tayo magmamalaki dahil lahat ay natanggap natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yun mo yung gospel eh. Sabi na ko, the doctrine of the gospel or the doctrine of grace, na kung saan ang kaligtasan natin, meaning yung tinanggap natin mula sa Panginoon na buhay ay hindi lamang dahil hindi tayo pupunta sa impyerno, kundi makakaranas tayo ng isang bagong buhay na lalakad kasama ng Panginoon, pinaghaharian ng Panginoon, at kung sakaling dumating ang kamatayan sa atin, meron pangako Panginoon, isasama kita. So, yun po ay napakaklaro sa ating nakita. Sa aking pagtatapos, gusto kong gamitin itong larawan ng nangyari sa Lumang Tipan at naging kaugalian o costumbre na bilang pag-alaala sa ginawa ho ng Diyos sa kanyang bayang Israel nung sila ho ay lumabas na sa lupa sa Egypto. Nung sila ho ay nagkatipo na at kanila ho sinabi ko ng Panginoon sa Exodus 12 po ito, kayo ay kumuha ng pinakamainam ng inyong alagang lupa. Yung iba, kung hindi daw kaya, ay pwedeng magsalo-salo na lamang doon sa walang kakayanan at doon sa may kakayanan. Tapos katayin, sabi, ang dugo nito ay ipapahid ninyo sa tarakahan ng inyong pagpinto, parang ganyan, sa larawan. Yung dugo daw ng lamp o ng tupa. Tapos yung buong tupa, sabi, iihawin. Huwag niyong ilalaga. Ay tayo mga Pilipino, baharin kung sa atin ko, ating gawin sinigang. Pero sabi ko, hindi ganyan. Lechon o ihaw. Pati naman galay. Oo. So sabi, yun sa Exodus, kakainin yung lechon yun, tupa. Hindi, papahiran. At ang sabi ko ng Diyos ito, pagdaan ng anghel ng kamatayan, angel death. Lahat ng panganay, mga kapatid, tingnan nyo ito ha, lahat ng panganay, Egyptian man o Israelites, wala hong yan, walang bias. Ibig sabihin, hindi sinabi ng Diyos, dadaan lang ako sa Egyptians, hindi sa Israel. Hindi, sabi niya, lahat. Pero yung pag nakita daw noong anghel, yung dugo na nakapahid sa pinto, sabi, lalagpasan niya ito. Ang kwento ko doon sabi nga ko haluy-huyan at sigawan yung buong Egypt dahil sa mga namatay na mga panganay. Dahil dumaan mo ang anghel ng kamatayan, tiniyak mo papatayin mo lahat. Pag ang Diyos mo'y nagsalita. Ibig sabihin, ginawa din yun. Now, ano po ang gusto ibig natin sabihin sa punto nito, mga kapatid? Ito yung makikita natin sa Exodus. Nang gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Egyptyo. Lahat ng bahay na makikita niyang may pahid na dugo. At sabi ko dyan, sa magkabilang poste at itaas, dito doon sa taas, ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. And then ano ang sabi sa unang Korinto 5:7? Si Jesus ang ating sinasabing kordero ng Paskwa. Inilalarawan, ipinakikita na noon pa may gagawin ang Diyos dahil parurusahan ng Diyos ang lahat.
ayon sa kanyang itinakda. Pero darating ang kordero niya, walang iba kundi si Jesus, at siya'y ang kanyang dugo'y dadanak sa krus ng Kalbaryo. Ang yun ang niya magiging simbolo ng sino mang sasampalataya sa kanya, makapahiran, mahuhugasan ng kanyang dugo. At ibig sabihin noon, pag dumating ang oras ng paghatol ng Diyos, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay hindi matadamay sa putok o galit ng Diyos. Sa atin ang huling halakhak, mga kapatid. Nagbubunyiman ang maraming tao ngayon, nakakalungkot sapagkat bagay, hindi natin saklaw ito, ang Diyos ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Ang mga tao ay nagdiriwang, nagsisigawan. Ang mga tao, sabi nga, ay nagbubunyi. Ang wala silang kamalay-malay, baka biglang darating ang kamay. At ang sabi nga, kukunin ang kanya buhay at patay at makakasama niya sa kanyang kaharian ng Panginoon sa paraiso, doon sa kanyang piling. So paano mga hindi? Wala na po tayong magagawa. Iniligtas ni Jesus, hindi ang kanyang sarili, kundi tayo na sumampalataya at nangyari lamang yun dahil sa kanyang biyaya. Salamat sa kordero ng Diyos. Salamat at tayong may naging kabahagi ng ginawa ni Kristo dito sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. O dakilan namin Diyos, tunay na kami ay nagbuburi at nagpapasalamat sapagkat hindi lang po ito reaksyon mula sa isang katotohanan na naririnig namin o naiintindihan namin sa aming isip. Ito po ay totoo. Hindi po ito namin mapapasinungalingan. O maaaring walang tao na bumalik mula sa kamatayan na maaaring nakausap namin at sinabing may langit nga, may paraiso nga. Subalit, pinanghahawakan namin ang inyong mga salita gaya ng kriminal na iyon na nakausap natin ng Panginoong Hesus noon. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, ngayon din sasama kita sa paraiso. Sabi nga ko, ito ho ay isang mensahe ng pag-asa sa atin. Wala kaming nagawa at magagawa, subalit nabubuhay kami sa ilalim ng iyong biyaya. Salamat sa habag ninyo, Panginoon. Tiniis ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng hirap, kahihiyan at sakit alang-alang sa amin. At ngayon sa aming pamumuhay dito sa lupa, Panginoon, tulungan po ninyo kami na mapagtisan din namin ang mga panlilibak ng tao, ang anumang pangusik, ang anumang dinadaanan naming pagsubok sa buhay, dahilan sa ito'y pansamantala lamang kapalit ng higit sa lahat ang makasama ka namin sa walang hanggang kapayapaan. O hindi man kami nagdiriwang katulad ng iba dahil sa kasaganahan na kung anuman silang meron. Subalit salamat sapagkat gaya ng kriminal na iyon, ang amin lamang pong naranasan ang inyong mapagpalang at masaganang biyaya na sa amin ay pinagkaloob upang ang pananampalataya bumukal sa aming mga puso. Marami pong salamat po Diyos. Salamat sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, sa iyong katotohanan. At tulungan mo kaming patuloy na lumakad sa katotohanan, sa katuwiran. Hindi lamang takot dahil sa gobyerno, kundi manabubuhay para sa iyong kaharian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.